Kumusta mga kasaliksik? Bagamat matagal nang kilala ang China bilang isang makapangyarihang kaalyado ng North Korea at Russia, ang geopolitical na dynamics naman sa rehiyon ay tila nagbabago na. Ang patuloy na pakikipagtulungan ng Pyongyang at Moscow sa iba't ibang larangan ay nagbubungsod ng mga tanong tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon sa Beijing. Sa kabila ng pagiging malapit na magkaalyado, kung sa papel lang natin titignan, ang mga makabago at hindi inaasahang hakbang ng North Korea at Russia ay maaaring magdulot ng pangamba sa China na posibleng mauwi sa pagtataksil sa kanilang alyansa. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring traidorin ng North Korea at Russia ang China ay ang pagbabagong anyo ng interes ng dalawang bansa. Ang masinsinang kooperasyong militar ng Moscow at Pyongyang ay tumitibay na tila nagsisilbing sagot sa pagkakabukod ng parehong bansa mula sa mundo kung saan tila mas prominente at kilala ang Amerika. Sa kabila ng pagsisikap ng China na manatiling neutral at magpakita ng suporta sa kanilang mga alyado, ang hindi matatawarang ugnayan ng North Korea at Russia ay maaaring maging banta sa geopolitical na balanse sa rehiyon. Noong Hulyo 2023, naganap ang isang mahalagang pagpupulong kung saan binisita ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu ang Pyongyang, North Korea. Ang pagbisitang ito ay nagbigay daan sa pagpapalakas ng kanilang relasyon, partikular sa aspeto ng military technology exchange. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters, nagkaroon ng mga kasunduan para sa pagpapalawak ng kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang ang posibleng pagbibigay ng mga advanced weapon system mula Russia sa North Korea. Ang hakbang na ito ay maaaring ituring na pagbabanta ng China, lalo na't nais ng Beijing na mapanatili ang kanilang kontrol at impluwensya sa rehiyon. Bukod dito, ang posibilidad na magtulungan ng North Korea at Russia sa larangan ng nuclear weapons development ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng tensyon. Kung ang Pyongyang at Moscow ay magpapatuloy sa pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas nang hindi man lang isinasaalang-alang ang China o maging ang pananaw ni Xi Jinping, maaaring makompromiso ang posisyon ng China bilang pangunahing tagapamagitan sa rehiyon. Dagdag pa rito, ang pagbebenta ng mga sandata ng North Korea sa Russia, gaya ng napabalita noong Agosto 2023 sa The Guardian, ay isa pang indikasyon ng pag-usbong ng isang alyansa na tila hindi na isinasama ang China sa mga nagiging kasunduan ng dalawang bansang ito. Sa kabila ng lahat, hindi may kakailang may mga pangunahing issue rin sa pagitan ng Beijing at Moscow. Ang kontrobersyal na Belt and Road Initiative o BRI ng China na may layuning palawakin sana ang global network ng infrastruktura ay hindi naman laging tinatanggap ng Russia. Sa halip, mas nakikita ni Pangulong Vladimir Putin na ang naturang proyekto ay maaaring maging daan upang lalo pang mapalawak ng China ang impluwensya nito sa mga bansang dating saklaw ng Soviet Union. Ang ganitong tensyon ay nagbibigay daan upang maghanap ang Russia ng ibang estratehiya na posibleng isama ang North Korea sa kanilang mga plano. Sa kabilang banda, ang North Korea sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un ay unti-unting nagpapakita ng kagustuhang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Ang kanilang pagsandig sa Russia bilang kasangga sa mga usaping militar at ekonomiya ay nagpapakita ng pagsasawalang bahala sa China na dati nilang inaasahan bilang tagapagtaguyod ng kanilang ekonomiya. Ang ganitong mga aksyon ay nagpapahiwatig na maaaring maging mas malalim ang alyansa ng Pyongyang at Moscow sa kapinsalaan ng Beijing. Ang pagkakaisa ng North Korea at Russia ay hindi lamang nagmumula sa mutual na interes, kundi sa pangangailangang manatiling matatag sa harap ng pandaigdigang pressure. Ang posibilidad ng isang alyansa na may layunin na pabagsakin ng China ay tila hindi malayong mangyari, lalo na't pareho silang may kakayahang makipaglaban para sa kanilang geopolitical na mga layunin. Bagamat hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang kanilang plano, ang kasalukuyang mga hakbang ni Vladimir Putin at Kim Jong-un ay patunay na may nagbabagong landscape sa rehiyon na kailangang bantayan ng China.
Habang papalapit ang mga kritikal na kaganapan sa rehiyon, ang tanong na nananatili ay kung paano tutugon ng China sa tumitinding alyansa ng North Korea at Russia. Sa kabila ng tila maayos na relasyon, maaaring pilitin ng mga pangyayari ang China na muling suriin ang kanilang mga alyansa upang mapanatili ang kanilang seguridad at interes. Sa patuloy na paglago ng alyansa ng North Korea at Russia, unti-unting lumilitaw ang mga aksyon at initiative na hindi lamang nakakaapekto sa pandaigdigang seguridad, kundi nagdudulot din ng pagkabahala sa China. Bagamat nananatiling nominal na kaalyado ang tatlong bansa, ang mga kamakailang aktibidad ng Russia at North Korea ay tila nagpapahiwatig ng mga pagkilos na hindi na tumutugma sa interes ng China. Isa sa mga aktibidad na ikinakabahala ng China ay ang ulat tungkol sa pagpapadala ng North Korea ng kanilang mga manggagawa at sundalo upang tumulong sa pagpapalakas ng infrastruktura at operasyon ng militar ng Russia sa Ukraine. Ayon sa mga balita mula sa Channel New Asia, nagkaroon ng kasunduan ng North Korea at Russia para sa pagpapadala ng daan-daang manggagawa o mga workers na tumutulong sa pagsuporta sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ang ganitong hakbang ay isang malinaw na senyales ng pagsuporta ng Pyongyang sa estratehiya ng Moscow na tila hindi isinasaalang-alang kung ano kaya ang magiging pananaw o mararamdaman ng China dito. Ito ay maaaring magdulot ng tensyon, lalo na't sinusubukan ng China na magpatuloy bilang isang neutral na partido sa digmaang Ukraine, kung saan hindi nila publikong sinasabi na kasabwat o kakampi sila ng Russia sa pananakop na ginagawa nito. Bukod dito, ang pagpapalitan ng mga advanced na technological military equipment at sandata sa pagitan ng Russia at North Korea ay isang malaking usapin na ikinakabahala ng China. Halimbawa, iniulat ng The New York Times na may mga kasunduan para sa pagpapalitan ng rocket technology at missile systems na maaaring magpalakas sa arsenal ng North Korea. Sa kabila ng pagiging kaalyado ng China sa North Korea, ang ganitong pagpapalitan naman ng teknolohiya ay nagbibigay ng kalayaan sa Pyongyang na hindi na umasa sa suporta ng Beijing sa usaping militar. Maaaring makita ng China ang ganitong hakbang bilang isang banta dahil pinahihintulutan nito ang North Korea na maging mas malaya at posibleng makapagsabayan sa kanila pagdating sa geopolitics sa rehiyon. Isa pang nakababahalang aspeto ay ang pagkilos ng Russia at North Korea sa larangan ng enerhiya. Sa gitna ng mga pandaigdigang parusa o sanctions, may mga ulat na direktang nagbibigay ang Russia ng langis at iba pang energy sources sa North Korea. Isang bagay na may potensyal na baguhin ang kalakaran ng kalakalan sa rehiyon. Ayon sa ulat, ang ganitong mga aktibidad ay nagbibigay ng bagong daan para sa North Korea na maibsan ang epekto ng mga international sanctions nang hindi dumadaan sa tulong ng China. Ang Beijing, na tradisyonal na itinuturing na pangunahing supplier ng North Korea, ay maaaring makita ito bilang isang hakbang na nagpapahina sa kanilang kontrol at impluwensya sa rehiyon. Dagdag pa rito, ang pagpapakita ng pagsuporta ng North Korea sa mga pandaigdigang posisyon ng Russia tulad ng kanilang pagtanggi sa mga resolusyon ng United Nations na suportado ng China ay nagpapakita ng pagsalungat sa diplomatikong interes ng Beijing. Ang ganitong mga desisyon ay tila nagpapahiwatig na ang Pyongyang ay nagiging mas malapit sa Moscow kaysa sa China. Isang senyalis ng unti-unting paglayo ng North Korea mula sa tradisyonal na orbit ng China. Ang lumalalim na kooperasyong militar sa pagitan ng North Korea at Russia ay nagdadala ng hindi maiiwasang epekto sa regional security, partikular na sa Asia Pacific. Habang tumitindi ang alyansa ng dalawang bansa, nagiging mas kapansin-pansin ang mga potensyal ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang China, na matagal nang itinuturing na pangunahing tagapamigitan at leader sa rehiyon, ay maaaring makaramdam ng pag-aalala sa implikasyon ng kooperasyong ito. Isa sa mga pangunahing implikasyon ng kooperasyong militar na ito ay ang pagpapataas ng tensyon sa Korean Peninsula. Ang pagbibigay ng mga advanced na armas at teknolohiya mula Russia patungo sa North Korea ay nagiging sanhi ng mas mataas na panganib ng militarisasyon sa rehiyon.
Ayon nga sa isang ulat ng BBC, ang pagpapalakas ng North Korean missile programs na sinusuportahan ng teknolohiya naman ng Russia ay maaaring magdulot ng seryosong banta hindi lamang sa mga kalapit na bansa tulad ng South Korea at Japan, kundi pati na rin sa China. Ang Beijing na naglalayong panatilihin ang katatagan sa rehiyon ay maaaring makita ang ganitong hakbang bilang isang direktang panganib sa kanilang estratehikong interes. Bukod dito, ang pakikipagtulungan ng Russia sa North Korea sa aspeto ng intelligence sharing ay maaaring magbigay daan sa isang bagong dimensyon ng pagbabanta sa rehiyon. Ang posibilidad ng pagpapalitan ng impormasyon sa mga aktibidad sa South China Sea, Taiwan Strait at iba pang kritikal na regional na hotspot ay maaaring magdulot ng pagkabahala sa Beijing. Ang mga regional na insidente tulad ng patuloy na tensyon sa South China Sea ay nagbibigay din sa kahalagahan ng impormasyon para sa mga estratehikong desisyon ng militar. Kaya naman, kung ang Russia at North Korea ay magpapatuloy sa ganitong uri ng kooperasyon, maaaring mahirapan ng China na tiyakin ang kontrol nito sa rehiyon. Ang militarisasyon ng rehiyon na dulot ng alyansa ng Moscow at Pyongyang ay maaari ring magdulot ng mas malawak na epekto sa estratehikong balanse sa Asia-Pacific. Ang pagpapalawak ng North Korea ng kanilang kapasidad sa paggawa ng sandata tulad ng mga ballistic missile na sinusuportahan ng teknolohiyang Russian ay maaaring magdulot sa iba pang mga bansa na magpatuloy sa kanilang sariling mga pagsisikap sa modernisasyon ng militar. Ayon nga sa isang ulat ng Al Jazeera, ang ganitong uri ng arms race ay maaaring magdulot ng destabilization at mas malawak na kompetisyon na posibleng magdulot ng mga hindi inaasahang insidente na magpapalala sa tensyon sa rehiyon. Ang papel ng China sa sitwasyong ito ay nagiging mas kritikal. Habang sinisikap nitong iwasan ng direktang alitan, ang kanilang tradisyonal na papel bilang tagapamagitan sa mga usapin sa North Korea ay maaaring humina dahil sa impluwensya ng Russia. Kung ang Beijing ay hindi makakahanap ng epektibong paraan upang maimpluwensya ng mga desisyon ng Pyongyang, maaaring makita ng ibang mga bansa ang China bilang isang hamak lamang na ususero na hindi makontrol ang mga kaganapan sa rehiyon. Ito ay posibleng magresulta sa pagkawala ng kredibilidad ng China bilang isang leader sa regional security. Higit pa rito, ang kooperasyong militar ng North Korea at Russia ay nagiging sanhi ng pandaigdigang pansin sa rehiyon. Ang mga bansang tulad ng Amerika, Japan at South Korea ay nagiging mas alerto sa lumalaking alyansang ito na maaaring magresulta sa mas pinatinding presensya ng militar ng mga kaalyado ng kanluran sa Asia-Pacific. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng direktang hamon sa mga interes ng China sa rehiyon, lalo na't maaaring lumakas ang pressure sa Beijing na magsagawa ng mas agresibong aksyon upang mapanatili ang kanilang impluwensya. Habang lumalalim ang alyansa ng North Korea at Russia, nagiging mas mahirap para sa China na balansehin ang kanilang relasyon sa dalawang bansang tradisyonal nilang itinuturing na kaalyado. Ang lumalawak na kooperasyong militar at diplomatikong ugnayan ng Moscow at Pyongyang ay tila nagpapahina sa impluwensya ng Beijing sa rehiyon. Sa harap ng mga pagbabagong ito, ang China ay nagpapakita ng magkakahalong reaksyon mula sa tahimik na pagmamasid hanggang sa mas aktibong hakbang upang mapanatili ang kanilang posisyon bilang isang pangunahing tagapamagitan sa rehiyon. Isa sa mga unang reaksyon ng China ay ang pagpapalakas ng kanilang diplomasya. Bagamat hindi direkta ang kanilang tugon, napansin ang mas mataas na antas ng diplomatikong aktibidad ng Beijing, lalo na sa mga pagpupulong na may kaugnayan sa Korean Peninsula. Ayon sa South China Morning Post, ang China ay naglulunsad na ng mga serye ng high-level meetings sa kanilang mga opisyal sa North Korea na may layuning muling tiyakin ang kanilang papel bilang pangunahing kaalyado ng Pyongyang. Gayunpaman, ang tila paglayo ng North Korea sa Beijing ay nagiging hamon sa kanilang pagsisikap na ito. Bukod dito, ang China ay nagiging mas mapagbantay sa aktibidad ng militar sa hangganan nito, lalo na sa bahagi ng North Korea. Ang pagpapalakas ng kanilang military presence sa rehiyon ay isang indikasyon na hindi nila binabaliwala ang posibleng panganib na dulot ng lumalaking alyansa ng Russia at North Korea. Sa isang ulat mula sa Nikkei Asia, iniulat na nagdadagdag ang China ng surveillance systems at nagpapatibay ng kanilang border security sa hangganan nito sa North Korea.
na tila babahagi ng pag-iingat laban sa mga di inaasahang kaganapan. Ang ganitong hakbang ay maaaring ikonekta sa lumalaking takot ng Beijing sa pagkawala ng kontrol sa mga galaw ng Pyongyang. Ang Beijing ay nagpahayag din ng mas malinaw na mga posisyon sa mga isyung pandaigdigan na kinasasangkutan ng Russia. Sa kabila ng pagiging malapit na alyado, ang China ay nagpapakita ng mga tanda ng pagdistansya sa ilang posisyon ng Russia, partikular sa digmaan nito sa Ukraine. Habang nananatiling neutral ang Beijing sa mga opisyal na pahayag nito, ang mga subtle na aksyon tulad ng paglayo sa ilang inisyatibo ng Moscow ay nagpapahiwatig na sinusubukan nitong bawasan ng tensyon na dulot ng lumalaking alyansa ng Russia at North Korea. Ayon sa ulat ng The Diplomat, ang ganitong hakbang ng China ay maaaring ituring bilang pagsisikap na protekta ng kanilang imahe pagdating sa pandaigdigang entablado. Isang mahalagang aspeto ng reaksyon ng China ay ang ekonomiya. Habang pinapanatili kasi ng Beijing ang malapit na relasyon sa North Korea sa aspeto ng kalakalan, ang pagpasok naman ng Russia bilang alternatibong tagapagtustos sa North Korea ay isang hamon sa kanilang monopolyo sa kalakalan ng Pyongyang. Upang mapanatili ang kanilang kontrol, naglulunsad ang China ng mga hakbang upang gawing mas kaakit-akit ang kanilang mga economic agreement sa North Korea. Gayunpaman, ang patuloy na pagbibigay ng Russia ng langis at iba pang resources ay tila nagpapahina sa papel ng China bilang pangunahing tagapagtustos o provider ng North Korea. Kaya naman masasabi natin na maaaring atakihin ng Russia at North Korea ang China gamit ang pinagsamang estratehiya ng militar at ekonomiya. Sa militar, maaaring simulan ng North Korea ang opensiba gamit ang kanilang ballistic missiles upang targetin ang mga critical na economic hubs ng China tulad ng Dalian at Shenyang. Kasabay nito, maaaring maglunsad ang Russia ng mga airstrike mula sa Siberia at gumamit ng kanilang mga ground forces upang guluhin ang northern borders ng China. Ayon sa BBC, ang kakayahan ng North Korea sa missile technology at ang advanced weaponry ng Russia ay maaaring magdulot ng sabayang pag-atake sa infrastruktura ng China. Sa ekonomiya naman, maaaring putulin ng Russia ang supply ng langis at natural gas sa China na mahalaga para sa kanilang industriya at enerhiya. Ayon sa isang ulat, ang kontrol ng Russia sa mga energy resources ay maaaring gamitin upang pilitin ng China na maghanap ng alternatibong supply na magpapahina sa ekonomiya nito. Bukod dito, maaaring guluhin ng North Korea ang kalakalan sa Korean Peninsula na magdudulot ng kaguluhan sa mga negosyo ng China sa rehiyon. Ang sabayang aksyon sa militar at ekonomiya ay maaaring magdulot ng malaking kahinaan sa depensa at ekonomiya ng China na posibleng magresulta sa isang destabilized na rehiyon.